Hello, beautiful people. Welcome to the Johnny Talks podcast with a tagline Real Talk, Real Stories. And yeah, we're now on our 36th podcast episode, live na live on a Monday evening here at Disciple Brew Cafe. This is actually the place kung saan natin sinelebrate yung worship concert natin. Super grateful ako sa owner na to, si Miss Trixie. Kaya shout out Miss Trixie if you're watching, no? Pero we would love to thank you for giving us this opportunity to film this special episode today here sa Disciple Brew Cafe. And yeah, super natutuwa yung puso ko and super nabibless ako because as you can see, we have another special guest na masasabi ko na I've known for years talaga. She is one of our worship leaders sa church namin sa Christ is the Answer, New Gan in Malabon. Same batch kami when I first entered the praise and worship, the music ministry. Pero magkaiba lang kami ng line of ministry because ako ay nasa backup singer. While siya naman, when she started, I believe yung unang ministry niya is sa dancing. Then we both became worship leaders and now deacons sa aming church. Kaya I'm so happy to introduce to you guys our special guest for tonight. We have Miss Ruth Dulatas, or should I say, Attorney Ruth Dulatas. Woohoo! Ano nangyari? Yes! Woo! Yes! My sister is attorney! Woo! Woo! Yes! Congrats! So, sabi ko sa'yo, kaya mo yan eh. Congrats! 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 Para lang sa kalaman yung lahat, no? She is now an attorney. She just passed the 2024 bar exam. And grabe, nandito tayo sa season ngayon kung saan we celebrate her success, her victory. And naniniwala ako, no, na yung journey niya sa mga pinagdaanan niya is something na magbibigay ng inspiration sa hindi lamang sa mga nangangarap maging abogado din, but of course sa lahat ng mga taong naghihintay ng season nila, ng God's timing para sa buhay nila. Kaya once again, welcome and congratulations, Ruth. How does it feel na ngayon ay andito ka na ngayon? Eto ka na, dati worship leader ka lang, tapos gumraduate ka lang sa school, ngayon you passed the bar exam. How's the feeling? Actually po, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa blessing na binigay ni Lord. And forever thankful ako and grateful na habang buhay ko itong ipagpapasalamat kay Lord. Wow, that's right. Pero gusto ko munang magpakilala ka sa mga listeners natin at sa mga viewers natin. Good evening everyone. I'm Ruth Angela H. Dulatas. Currently, nagwo-work po ako ngayon sa Regional Trial Court Branch 218 as a Court Decongestion Officer. And sa church naman po, ang ministry ko ay worship team and at the same time ay deacon po ako ng church. That's right. And alam niyo ba, si Ruth kasi, when I first met her, bata pa kami noon, we were like Parang 7 years po. 7 years old. May nabasa akong post mo sa Facebook. I believe ito yung slambok tawag din eh, di ba? 7 years old ka rin ba nun? 8 years old. 8 years old. Nakakatuwa lang because na-inspire ako when I saw one of her posts sa Facebook na nakalagay doon yung pangarap mo maging, kung ano yung ina-aspire mo to become kapag naging adult ka na, ano yung favorite mong kanta, favorite mong singer, no? Ang pangarap mo nun is maging singer at maging lawyer. Usually naman, pag nagtanong ka sa mga bata, anong gusto mong maging? Gusto ko maging teacher kasi gusto ko magturo sa mga bata. Gusto ko maging police para makatulong sa mga, manghuli ng mga masasama. O kaya gusto ko maging doktor para magamot yung mga may sakit. Pero sa'yo kasi, para sa akin, it's parang at that young age, parang kung ako, hindi ko pa siya naiisip. Paano yung lawyer? Like, paano siya nagsimula? May nag-influence ba sa'yo? How it all started? Siguro nung grade 2 kasi ako, grade school pa lang ako, gusto ko na talaga maging lawyer. Feeling ko dahil yung tito ko is a lawyer. So, parang yun yung nalaman ko agad hanggat sa pagdating ng grade school, high school. Parang yun yung dala-dala ko sa isip ko na maging isang lawyer. Kaya pagdating ng college, take ko na course ay legal management. Kasi yun nga daw yung parang okay na free law kapag maglo-law. So, right after ng college, hindi ako agad ng work. Diniretso ko agad ng law school. Buti, hindi siya napalitan. Kasi di ba kapag bata ka, parang mag-wonder ka pa. Like, okay, gusto ko mag-lawyer. Pero
sometimes kapag dumaraan ka sa from elementary to high school, kapag nag-high school ka, ay nagbabago pala. Kasi mas na-expose ka sa dami mong nakikilala, sa iba't ibang career path. Buti, yung sa'yo, nagstay siya from 8 years old Ruth na ayun yung dream mo, na hanggang nag-high school ka, nag-college ka, andun pa rin siya. Siguro, nagustuhan ko na rin talaga yung pagiging isang, yung dream na yun kasi yung dad ko rin na nag-try din siya mag-law school. Pero hindi niya kasi natapos since may family na siya at that time, so busy siya sa work. And then, nakita ko rin yung, siguro pag may mga napapanood ako movies din, so na-inspire din ako na, ay gusto ko rin maging lawyer. Kaya talagang dala-dala ko siya simula high school hanggang college na yun yung nakaset yung goal ko na one day maging lawyer. Nakakatawa naman, no, na same pa rin yung pangarap mo nung 8 years old ka hanggang up to this day. And ako personally, sabi ko nga kanina na si Ruth is very timid, very introvert type of person. Tama, di ba? I've known her for like more than half of my life, actually. Kasi parang I was 7 or 8 when I started sa Sita. More than half of my age, nakakasama ko si Ruth every Sunday. So ako, masasabi ko na sobrang mayayain si Ruth. Hindi siya nagsasalita kung hindi mo siya kakausapin. So, nung habang piniprepare ko yung episode natin today, nag-wonder ako, paano kaya si Ruth? Okay, she passed the exam. She passed the bar exam and she is now a lawyer. And iniisip ko lang ito personal, bago ako matulog kagabi. Sabi ko, paano si Ruth? Kapag may ilalaban siyang kaso sa korte, very mahihain nga siya. So, paano yun? Napapfrustrate ako, Ruth. Dahil sa'yo. Kasi syempre, mahihain ka, tapos hindi ka masyado nagkasalita, di ba? Kaya ako grateful ako na nag-yes ka sa episode na to. And ayun, gusto ko lang malaman, for us to be able to understand lang, no? How do you see yourself na lawyer ka na ngayon, tapos kailangan mong humarap sa maraming tao, sa korte, para ilaban yung mga kliyente mo? Maging kahit naman na isang introvert or extrovert, pwede ka pa rin naman mag-practice ng law. I mean, nasa sayo naman yun. At yung pagiging isang lawyer naman, continuous learning siya. So, once na magiging abogado ka, hindi naman na alam mo agad lahat. So, as time goes by, yung mga experiences, marami ka talagang matututunan, may apply mo siya. Kasi yung pagiging isang abogado, panghabang buhay siya na learning process na may mamimit ka mga tao, may matututunan ka sa kanila. And yun nga, kahit na shy type person ako, kapag naman, kunyari, mag-litigation ako someday, How do you call that? litigation. Litigation. What does it mean? Kunyari, yung mga nasa court setting ka, na kunyari, merong accused, ikaw yung private lawyer, pagtatanggol mo sila. So, syempre, magsasalita ka doon kasi tatanungin ka ng judge or mag-ask ka ng mga questions doon sa accused. So, syempre, nakasalalay din yung client mo. So, talagang magkasalita ka talaga. Wala kang choice. So, ganoon din naman sa law school. Na-train din naman kami sa recitation na kahit na kinakabahan kami, talagang mapipilitan ka talagang mag-recite, magsalita. So, parang ganun din siya in practice. Oo. So, nasabi mo yung word na litigation. Tama, litigation. Kasi currently, kanina, while we were talking off-cam, may na-share ka. Na ngayon, kasi you're working. You are now an attorney and you're working sa... Regional trial. Oo, tapos ang workload mo ngayon is hindi siya yung katulad ng litigation. Yes, more on drafting decisions. Oh, okay. So, possible pala na kahit mag-lawyer ka, hindi naman siya parang super mandatory na kailangan may ilaban kang kaso or magkaroon ka ng kliyente sa korte, something like that. Hindi naman siya mandatory na ganun. Kasi pwede ka naman na, choice mo naman kung mag-litigation ka or more on admin, gano'n, magdadraft ka ng mga documents, contracts, deeds. So, depende naman sa yun once na naging lawyer ka kung ano bang field yung pipiliin mo. Yeah, nice. Ngayon ko lang nalaman yun. Thank you. When I was studying, meron kaming law, anong subject yun? Obligation and contract, something like that. Sobrang sakit sa ulo, Ruth. Ang hirap intindihin. I'm so happy and proud na you chose that path kasi kakaiba siya. Hindi siya madali. And hindi madali mag-aral lang law for sure. Yes. Kasi na-share mo rin naman sa mga testimonies mo sa church na sobrang daming binabasa. Sobrang daming libro. At maraming beses kita nakikita sa office, sa church na habang nag-fellowship kami, ikaw kailangan na mag-aral, magbasa. Gusto ko malaman. Siyempre, alam naman natin na sobrang hirap mag-aral ng law. Ano yung pinaka masasabi mo na na-enjoy mong part
Wala ba? Kasi syempre, college tayo. Masakit na nga sa ulo yung may thesis kayo, tapos lalo kong law pa. So, what makes you decide? Ano yung nakaka-enjoy sa pag-aaral ng law? Actually, wala talaga nakaka-enjoy. Kasi sobrang hirap talaga. Parang isipin mo, nakagraduate ka ng college, hindi mo papahirapan yung sarili mo. Ba't ka pa mag-aaral ng 4 to 5 years ulit? So, siguro, hindi ako super nag-enjoy magbasa kasi ang hirap talaga. Pero siguro parang kahit mahirap siya, parang inilit ko pa rin siyang matapos kasi yun talaga yung goal ko. Gusto ko talaga matapos yung law school, tapos gusto ko maging lawyer. So kahit na minsan hindi talaga ako nag-enjoy, nakaka-stress talaga na mag-aral, magbasa, lalo na yung recitation, yun talaga yung nakakano kasi everyday na pagpasok mo sa law school, talagang kakabahan ka, minsan masusuka ka, kasi kinakabahan ka, matawag ka. So parang yung prayer ko lagi nun, wag akong matawag sa resume. Talaga. Kasi minsan hindi mo naman matatapos yung coverage ng babasahin. So doon mo ma-experience na mapahiya. Minsan, Naranasan mo na ba siya? oo, normal na lang. Normal na lang. Parang minsan hindi ko na nga alam kung saan ako napahiya. Kasi parang normal na lang. Or minsan umiyak, ganyan. So yung mga final exams. So siguro, pinaka-na-enjoy ko na lang doon is yung bumili ng mga gamit sa Luz. Mga highlighters. Oo. Nakita yung post mo. Ayun, Super ayun. dami mong highlighters. Ayun. Nag-enjoy ako mag-collect ng highlighters. So parang naging favorite ko siguro is yung National Bookstore. Oo. Kasi Ayun yung mall mo. yun na yun. Kasi nag-enjoy ako tumingin ng highlighters, mga ballpens. So yun na lang. Pero yung nag-aaral talaga, nagpupuyat ka, parang hindi ko alam kung nag-enjoy. Pero yun nga, siguro nag-enjoy na rin ako kasi nga parang ang fulfill sa sarili kapag napasa mo yung mga law subjects na mahirap, tapos na-survive mo yung mga terror na prof sa recitation. So parang na-enjoy ko na rin yung mga ganong process. Oh. What's the hardest part? Yung pinaka hindi mo makakalimutan na pinakamahirap mong naranasan sa pag-aaral ng law school? Pinakamahirap talaga syempre yung bar review talaga. At saka yung mismong bar exam. Kasi sa bar review, parang ina-isolate mo yung sarili mo. So nakakulong ka. Kunyari may mga family gatherings, ganyan, hindi ka makakapunta kasi kailangan mo mag-aral. Tapos, yung syllabus na sobrang daming aaralin, sobrang daming kakabisaduhin. Wait lang, what is syllabus? Para lang sa kaalaman ng mga ano natin. Syllabus, yun yung parang coverage ng bar exam. Kunyari, criminal law, merong syllabus, lalabas yung Supreme Court na ito yung mga dapat mong aralin. Sobrang dami niya. So, paano mo siya matatandaan lahat? So, yun yung pinaka-nakano. Tsaka yung pagdating kasi sa bar exam, kailangan lahat ng LY prepared ka. Emotionally, physically, spiritually, mentally. Lahat ng LY. I mean, hindi pwede na parang may mga away sa'yo bigla kasi hindi ka makakaaral, gano'n. Or, kunyari, biglang, yun nga, yung iba kaya nahihirapan din pagsabayin yung pagjojowa at yung pag-aaral. Kasi, kunyari, nag-away kayo ng jowa mo, hindi ka talaga makakaaral. I mean, parang sa isang araw kasi, kunyari, 60 to 100 pages. So, pag na-distract ka na, wala na, hindi ka na naka-60 to 100 pages. So, mahuhuli ka na talaga. So, yung pinaka-struggle talaga dun is yung bar review. Kasi, ang dami mong naiisip. Talagang, minsan sabihin mo, wala akong matandaan. Hindi ko kayang tandaan. Kaya ang prayer ko talaga nun is, itanong lang yung alam mo. Yung alam mo. Kasi sa sobrang dami, hindi mo talaga kayang Oo. matandaan lahat. At yung mahirap siguro talaga is yung bar exam talaga. 3 days kasi siya. 3 days ka nag-exam. 3 days. 3 Sunday. Yun yung Talaga? 3 Sunday na wala ka sa church. Ito yung nagpaalam. Nagpaalam ko na nawawala ka muna. Pero hindi ko sinasabi yung Kung ano yung reason, oo. Parang Yeah. sinasabi ko na last sa October na ako. Oo. Lagi nawawala si Ruth. Hindi ba alam yung reason? Ano lang naman, Sunday pa rin yan. So, ayun. Yung bar exam siguro, yung pagdating mo mismo sa testing center na feeling mo wala kang maalala, gano'n. Pero Parang malulutang ka, di ba? Pero lalabanan mo na lang na kailangan kang maniwala sa sarili mo. And from what time to what time yung exam? Kung 3 araw siya. So, yung exam namin is 4 a.m. nasa UP na ako. Sa UP Diliman kasi ako Exam. So, 4 a.m. nandun na ako. Ang start ng exam namin is 8 a.m. hanggang 6 straight. Parang ang break time lang namin is lunch. So, talagang hindi ka na makakakain. Sobrang kaba. Lahat ng lunch namin, burger lang. Kasi yung mismong break, may hawak kaming mga reviewers.
kung ano yung pwedeng maipasok pa sa utak namin. Oo. Ipapasok namin. Tapos Ruth, paano yung setup ng exam nyo? Like one seat apart? Or, diba, meron kasing parang sa mga classroom, di ba? Meron yung mga folder-folder na, parang di makita ng kung makakakopya or what. Sa amin kasi, hindi na siya handwritten. Ngayon, Exemplify kami. So, may kanya-kanya kami dalang laptop. Meron kaming software na i-install. So, hindi talaga siya makikita ng mga katabi mo. Tapos, yung question sa amin is minsan shuffle sa kada. So, hindi talaga. So, pero same questions. Pero, Oo, pero yung numbering, for example, yes. number 1, ito yung question mo. Sa iba, yung number 1 mo, nasa 10 sa kanya. At saka Okay. sobrang strict din yung exam sa amin kasi yun, transparent yung bag namin. Kailangan lagi may checkpoint talagang kapag kahit mag-CR ka, may bantay ka sa CR. Talaga? Tapos naghawan talaga. Parang medical, parang kung nagme-medical, no? Hindi talaga, talagang lahat talaga wala. Kunyari mag-CR ka, may bantay ka pa, samahan ka sa CR. Para lang na, kasi syempre, iniingatan yung integrity. Kasi Oo. yung legal profession yun talaga yung pinaka-integrity. Pero grabe naman yun, Ruth. Ganun talaga. Kung iisipin mo, ibig sabihin, sabi nga ni Ruth kanina, apart from sa yung hirap nung pag-aaral is darating sa point na parang, yung makikita mo yung mga kabatchmates mo nung first time ka nag-aral, first 4 years, graduate na kayo, tapos sila parang nakikita mo na travel, enjoy, tapos may mga jowa nga, ganyan yung term, di ba? So, paano yun, Ruth? Kasi narinig ko naman yung testimony mo sa church, no? Nakakatawa nga kasi parang, may sense of humor din pala si Ruth, parang gano'n. Kasi syempre, kilala ko lang si Ruth as someone na tahimik, nahiyain, ganyan. Natuwa ako when you shared. At ito pa yung funny story, no? When she had her first, actual speaking engagement message sa Sunday, nag-brown out. nung time na yon, you've shared na may nagtanong nga sa'yo, sa school niyo ba yon, yung about sa bakit wala ka pang partner, or yung professor niya ata, ba't wala ka pang partner? So, kung isipin mo, sinacrifice mo na nga yung dapat graduate ka na nung una mong course, dapat na-enjoy mo na yung pag-travel ka na, mag-business ka na, mag-explore ka, pumasok ka sa relationship. Ang hirap na parang feeling mo nakakulong ka lang sa isang box. No? How was the feeling? Ang dami mong sinacrifice, Ruth. Siguro nung nakita ko yung bar exam results, parang sabi ko, worth it lahat ng sacrifices ko. I mean, talagang magpa-flashback lahat ng mga pagod, puyat, sacrifices. So, minsan, kahit na, yun nga, kunyari, nung college, yung iba, may work agad, nakakapag-ipon na sila agad, tapos ako mag-aaral ulit ako. Parang back to zero ka. Parang back to zero, parang pwedeng, siguro kung yung 5 years, nakapag nagtrabaho na ako, siguro may naipon na ako malaki. So parang ako kasi nag-start na ako mag-work pagka graduate ko ng law school. Pero sabi ko nga, si Lord naman, meron siyang perfect time sa lahat ng bagay. I mean, nakikita niya yung effort mo, yung mga sacrifices mo. So sabi ko nun, basta mag-law school ako and at the same time, mag-serve ako kay Lord. So yun yung one thing siguro na talagang grateful ako kasi simula high school, college, law school, hanggang bar review, hindi ako nawala sa ministry. So yun talaga yung sabi ko, kahit bar review, hindi ko talaga sinabi ko na, ay mag-serve pa rin ako kay Lord. Nawala lang ako ng 3 Sundays. Pero yung mga nag-worship leader ako, minsan ina-anxiety ako, kasi may mock bar ako, hindi ko natatapos yung coverage. Pero sabi ko, hindi, magsaserve pa rin ako. Yung nag-speak ako sa church noon, hindi na ako nakakatulog noon kasi 1 week na lang lalabas yung mga results. Pero pero sa brown out. Pero sabi ko, ay hindi, magsaserve pa rin ako kay Lord. So yun nga yung advice ko rin sa mga kabataan na, I mean, yung studies natin, huwag siyang maging hadlang para mapalayo kayo kay Lord. Kasi ako, sa college, parang nag-keyboard ata ako ng college ako or back up. Oo, dami mong ministry nung nun high school, nagtatambo rin ako. So, parang yung nag-worship lead lang ako ata hindi ko alam, medyo matanda na ako ata. Ayun, so parang, ayun lang siguro, yung sacrifices, I mean, wag natin isa-sacrifice na yung ministry talaga. I mean, dapat simula kahit na sobrang hirap, sobrang ng sked natin, yung ministry natin kay Lord, huwag natin papabayaan. Kasi kahit nung nagre-review ako sa bar exam, talagang sabi ko na
hindi ako mawawala sa church. Talagang pipilitin ko pa rin kahit Oo. na may mock bar exam ako. No, nagre-review ako, naghahabol ako kasi almost 3 months lang ako nag-review sa bar. So, talagang, kung isipin mo, isa sinasabi sa akin ng mga friends ko, huwag ka na mag-church kasi sayang yung Sunday. Isang araw, 60 pages din yan, to 100. Nag-church ako. So, sabi ko, wala akong 60 to 100 pages. Paano ako mahabol? Pero grace talaga ni Lord na, yun nga, kahit na almost 3 months, natapos ko yung coverage sa bar. Tapos nakapag-serve pa ako sa kanya. And then, yun nga, after nung bar exam, sabi sa akin ng mom ko, ako daw mag-i-speak sa church. Kasi nga, pero okay lang naman. Tapos yun yun, after ko mag-speak nun, parang 1 week na lang nun, lumabas yung bar exam. Sabi ko, worth it lahat ng pagod, sacrifices. Narinig ko lang one time, no? May nag-court nga daw, may nagtatry. Pero, you had to, like, focus muna sa kung ano yung pinakamahalaga. So, paano mo na-manage yun, Ruth? Kasi, I mean, parang na-try ko na rin naman siya na-try ko na mag-entertain, tapos nag-aaral, pero na-distract talaga ako nun. So, sabi ko, parang hindi ko kaya, ganun, na pagsabihin yung pag-aaral, tapos nakikipag-date, ganun, nadidistract talaga ako. So, yun nga, parang meron din kasi sinasabi yung mga prof namin na bar muna bago jowa. So, talagang tinotoo ko talaga siya na talagang magpo-focus muna ako sa bar bago ko mag-enter sa mga relationship. Kasi nga, hindi ko talaga kaya pagsabayin. Pero hindi naman ako against dun sa mga kaya. Okay lang din naman. Pero as long as na focus ka pa rin dun sa goal mo. Oo, tsaka natuwa nga ako sa may parang statement mo nung nag-speak ka. Ngayon, pasado na. Pwede na. Sometimes, meron si Lord na parang mga pinapaalaw sa atin na maranasan. Kasi before all the victories, before all the success, before yung lahat ng celebration, before all the statements na sinasabi sa'yo ngayon na I am proud of you, na glory to God, kasi ang dami mong sacrifices. Before all of that, dumating ka rin sa point ng buhay mo na you had to retake. So, I think it is safe to say na hindi pa yun yung timing ni Lord for you to achieve that accomplishment or to achieve that victory. So, nung time na yun, I'm sure it's so painful. Paano si Ruth nung mga panahon na yun? So, ayun talaga, sobrang painful talaga noon. Talagang, syempre, nakakaiyak talaga, umiyak talaga ako noon. Tapos sabi ko noon, I mean, parang nag-aral ka naman, saan ka nagkulang, parang ganon. Tapos sabi mo, uulitin mo ulit yung proseso. Napakahirap talagang ulitin talaga. Back to zero ka na Back to naman. zero. Kaya nga sabi nga namin, kahit bigyan mo kami ng 1 milyon, hindi na namin uulitin yung ganong prosesong pag-review kasi napakahirap talaga. So, at that time, yung prayer ko talaga noon, sabi ko kay Lord, bigyan niya ako ng strength kung ano man yung result na matanggap ko. Yun talaga yung prayer ko noon. Sabi ko, bigyan niya ako ng kalakasan na i-accept ko kung ano man yung result. Basta ako, magpapatuloy pa rin ako sa kanya. Magta-try ulit ako kung hindi man ako. As in, nakaset na yung mind ko noon eh. Kung hindi ako makapasa, magta-try ulit ako. I mean, kasi yun yung goal ko eh. I mean, hindi naman siya... Pag naman naging lawyer ka, wala, ma-erase lahat ng mga failures, ganun. So, ayun, yung nalaman ko na hindi ako nakapasa nun, syempre nalungkot ako, naiyak ako nun, pero sabi ko nun, nagpatuloy pa rin ako kay Lord nun. As in, naalala ko nga nun, parang mag-worship pa ata ako nung Sunday. Sabi ko parang no matter what circumstances talaga is magiging faithful pa rin ako kay Lord. So kahit na merong mga pagsubok, may mga trials, minsan talaga hindi pa talaga time. Mm-hmm. Pero ang nasa mindset ko nun is si Lord, may perfect time siya. Alam ni Lord kung ano yung kailan niya ibibigay, kung kailan ka na ready, prepared ka. And yun nga, yung grade ko kasi nun, halos malapit na talaga eh. Malapit na talaga siya sa ano. Passing So parang inassess ko yung sarili ko. Sabi ko, siguro standard ng Supreme Court. Yung syempre, wala akong magagawa eh. Yung nag-check examiner. So sabi ko, ako lang pa ako ng legal knowledge. Hindi naman ako pwedeng makapasa ng hindi ako talagang makapasa, ganun. So yun, so parang nag-isip ako ng plan na ano ba yung dapat kong gawin para makapasa. Yun nga po yung nag-change strategy ako. Nilibro ko siya lahat. Oo, sabi mo nga parang nabanggit mo one time na mas marami yung nababasa mo ngayon kaysa yung dati. Mas marami, parang 60 to 100 pages or more ako ngayon kaysa dati. Kasi dahil din siya sa work ko talaga. Pero I'm happy to hear na nung time na kailangan mo pagdaanan yung season na okay Lord, hindi siya nangyari ngayon, hindi ito yung timing mo. I'm happy to hear na you were so positive
Na, I mean, normal lang na yung may pain, masakit talaga. Pero yung na-mention mo nga na magkapatuloy pa rin ako at naka-set sa mind ko na kahit anong maging result ngayon, kung hindi man ako pumasa ngayon, I'll retake hanggang sa ma-achieve ko yun. So, pero was there a time na parang tinanong mo yung sarili mo na parang baka hindi ito para sa akin? May ganun bang moment or wala naman? Actually, wala siya. Hindi siya talaga pumasok sa isip ko na baka hindi siya para sa akin. Kasi yun talaga yung gusto ko eh. So parang sabi ko nun, kung hindi man ako nakapasa, edi try lang na try. Ganun. Kasi ang dami naman, I mean, pag naman naging lawyer ka, hindi matatanong na ilang take ka ba, ganyan. So sabi, basta yung prayer ko lang at that time is bigyan ako ni Lord ng strength na matanggap yung results. And sabi ko, magpapatuloy pa rin ako sa Kanya kahit anong mangyari. That's so inspiring. Pero nung nag-take ka ba nung last year, parang meron bang confidence na, okay, Lord, this is my time? Or meron pa rin somehow fear na parang, Lord, sana this time, eto na. Ako nun, parang hoping and praying ako na ang prayer ko, Lord, sana makapasa na ako, ganyan. Sabi ko para sa parents ko, hanggat buhay sila, yung lolo ko, maabutan nila na may lawyer, ganyan. Pero hindi rin ako nag-expect at the same time kasi ang hirap talaga ng exam. Parang nahirapan talaga ako. Sabi ko parang pinagpipray ko na lang yung examiner na sana maging considerate sila, ganyan. Kaya yung nakita ko rin na lumabas yung bar result, nagulat din, napapat ako na. Nagulat ka? I mean, kasama ko kasi yung kuya ko nun. So, siya yung nag-check nung barista account That was ko. the video. Yung video. Yeah. Yun, yung video. So, sabi, siya kasi nag-check kasi hindi ko kayang i-check. Tapos, ayun, hindi ko alam na binibidyohan niya na pala lahat kasi parang feeling niya makakapasa ako. Eh, ako feeling ko nun, hindi pa rin kasi ang hirap talaga. Oo. So, ayun. So, parang, yung nakita ko yung result niya, sabi ko kay Lord, I mean, talagang grateful and thankful ako kasi alam ko si Lord talaga may gawa. Going back to the first take, gusto ko lang malaman, nasabi mo naman na parang yung mindset mo is talagang, okay, I'll retake if ever hindi man ngayon yung time ko. Ano yung nag-inspire sa'yo? Like, ano yung maaring may Bible verse na nagbigay ng strength sa'yo to keep going? Kasi I think kahit naman sino na dumana sa painful na I'm not sure if it's called rejection or hindi siya rejection pero somehow parang yung na-reject yung timeline na gusto mo. Pero I had to retake, so I had to do it again. Okay. Ano yung nag-inspire sa'yo? Yung verse na Isaiah chapter 60 verse 22, yung when the time is right, I the Lord to make it happen. So, yun talaga yung parang pinakahawakan ko na sabi ko, may perfect time and will si Lord. So, kahit na hindi ko pa siya nakuha at that time, alam ko na ibibigay niya ito someday. So, yun talaga yung pinakahawakan ko nun na sabi ko, I mean, magta-try ulit ako. Kasi yun talaga yung dream ko. So, magtitiwala pa rin ako sa Kanya, magsiserve pa rin ako sa Kanya. At actually, nung palapit na yung bar results, hindi ko na kasi talaga alam kung anong gagawin ko nun. So, parang di ako makatulog talaga nun. So, parang yung prayer ko nun, sinusurrender ko na lang talaga lahat sa Kanya. That's really good, no? Pero, I'm so, nai-inspire lang ako kung paano mo siya nakita. And, it made me realize just now na parang, totoo nga, kapag may relasyon ka sa Lord, kapag pinipili mo pa rin na magtiwala sa Kanya despite of whatever you see, whatever you hear, whatever you experience, parang it will give you like the confidence to keep going. Diba? Kasi kung wala ka sa Lord, ano mag-inspire sa'yo para magpatuloy? Diba? Kaya ang dami naman natin nababalitaan, diba? Social media, ang daming nag-e-end ng buhay, something like that. It's sad, pero I'm happy to hear. It's very inspiring kasi gusto ko lang din marinig ng mga viewers natin na, pwede pala yun. Pwede palang mahirapan nang kasama mo si Lord sa journey mo. Kasi pag kumilos ka mag-isa, nang hindi mo siya kasama, bukod sa ma-burnout ka lang, mawawala yung hope sa puso mo at confidence na kahit hindi ito yung time ni Lord para sa akin, magkapatuloy pa rin ako. Kasi minsan, di ba, may mga tao na whether we admit it or not, may mga tao na mag-fail sa umpisa, hindi ma-achieve yung pangarap nila sa umpisa, sa first level or first take nila, they will not continue kung ano yung gusto nilang marating kasi parang sinasabi nila na baka hindi ito para sa akin, something like that. Pero I'm just so grateful
knowing that ganun yung mindset ni Ruth. Kasi ngayon ko lang na actually nakakausap si Ruth ng mga ganitong bagay. Kasi, so, I'm so proud of you, Ruth. Nakakatawa lang yung journey mo. Pero gusto ko lang din malaman, no? So, when you were tasked to speak sa Sunday service one time, na-share mo na nag-take ka ulit nung exam. But, hindi mo siya sinabi, wala kang pinagsabihan. Siguro, yung reason ko rin is gusto ko talaga totally makapag-focus. Yung walang distraction, yung walang magme-message ng something na kumusta ka, ganyan. Yung parang gusto ko na talaga makafocus doon sa goal ko is yung mas makapag-aral lang mabuti. Na yun nga din, medyo less pressure din, ganun. So, pero yung pinaka-ano ko is gusto ko talaga makapag-focus lalo doon sa bar review period ko na yun nga, parang kaya ko siya talaga sinikret. Sabi ko siguro, gugulatin ko na lang sila one day kapag nakapasa, ganun. Ayun. Naalala ko si daddy mo, lagi niyang sinasabi, kahit sa ating mga deacons na kapag kami board meeting tayo, kapag nag-a-advise siya sa atin na gulatin mo na lang sila. No, parang naalala ko lang siya when you said that. Pero Ruth, I'm so happy because December 13, when the announcement came that finally your name, Ruth Angela Honorio Dulatas, passed the bar exam. Finally! Nakita ko kasi yung video. Nakita ko yung video ng kuya mo na nasa kotse kayo nun. Tapos parang may hawak ka atang laptop ba? Laptop nun. Tapos parang in-encourage ka niya. Even wala pa yung result. Di ba? Sure, at that time, praise God, I am so, nag-goosebump talaga ako na parang, wow, finally, her time came. Finally, ito na yung iniintay ni Ruth. Parang she's been waiting for this for so long. She studied for how many years? And finally, it's here. Pero eto pa, nagtataka lang ako kasi yung reaction mo nun, parang, ano pa din, parang, ang tawag na, nonchalant pa din. Very demure, di ba? Nonchalant, parang, nakapasa ako, okay. Parang, eto na yun, ayun na yun. How was the feeling at that time? Ayun nga, kasi December 13 yun. So, 11, 12, puro Christmas party kami nun sa office. So, December 12, naalala ko Christmas party sa office namin. December 11, Christmas party ng buong RTC. So, talagang, yung week na yun, hindi talaga ako makatulog. Iniisip ko siya. Hanggat sa dumating yung December 13, siguro 2 a.m., 3, gising pa ako. Hindi talaga ako makatulog kasi nga, nag-overthink, which is normal naman. What if na, hindi pa rin ako nakapasa, ganyan-ganyan. So, ang sabi ko nun sa parents ko, I mean, alam ko din naman sila na iniisip nila yon, pinagpipray nila yon. Sabi ko, mag-work pa din kayo, wag niyo na abangan. Ako na lang mag-isa. So sabi ko, so ang plan ko talaga na is ako lang mag-isa sa condo. I mean, magkukulong ako, doon lang ako. So yun talaga yung plan ko talaga. Tapos hindi ko alam, yung kuya ko, bigla siya sa akin tumawag nung that day. Sabi niya, diba ngayon yung bar results? Sabi ko, oo. Sabi niya, pero alam talaga niya, kino-confirm na daw niya. Sabi niya, samahan daw niya ako. Nasaan kayo nun? Ako nasa condo, siya naman, meron siyang lakad. Oo. I mean, meron siyang mga, i-meet niya yung friends niya. Pero sabi ko sa kanya, ba't kaya si Kuya Patrick, gigil na gigil talaga siya napuntahan ako. Sabi niya, gusto daw talaga niya ako samahan. Hindi daw niya alam kung bakit. So, he drove going to the condo. Hindi talaga plan. No, kayo nakapark? Kasi ang plan, sundin niya ako. Pupunta kami sa condo niya, malapit lang dito. So, ayun, sabi niya, sunduin daw niya ako. Hanggat sa 12, alam ko lalabas na. Ako 12 ng tanghali. 12 ng tanghali. Hindi ako nakapag-breakfast. Parang isang buong, December 13, isang beses na ako kumain. Kasi grabe na talaga yun. Grabe na talaga yung Lord. So, hindi nakakakaba talaga. So, nung December 13, ayun, sinundo ako ni Kuya sa condo. Hanggang sa punta kami sa condo niya, inabutan kami sa parking. Kaya yun yung nasa video. Nasa parking kami nun. Ng 12 nun. 12 yun eh. Naka-live na yung Supreme Court. Sabi ko sa kuya ko, hindi ko na kayang bumaba ng sakit. Hintayin na natin dito yung result sa car. Oo. So ayun, sabi ko hindi ako nanonood ng live kasi sobrang nakakaba. Hanggang sa sinasabi na ng Supreme Court kung ilan yung mga nakapasa. Tapos sabi nila, pwede na daw namin... Ilan ba yung nakapasa nun? Parang narinig ko, 3,000. 3,000. Out of 10. 10,000. Grabe. So yung sinabi niya na yun, sabi ko, ay, di ata ko aabot doon, ang baba. Parang hindi, sabi ko, yung kuya ko, sobrang positive niya talaga. Ako kasi medyo negative. Parang feeling ko talaga, nahirapan ako, so hindi talaga ako nag-expect. So yung, diba sa video, parang sinasabi niya, kaya mo yan, puro ganun siya. Tapos ako nun, nai-stress talaga ako nun. Hanggang sabi ko sa kuya ko, siya na tumingin, kinakabahan na rin siya. So pareho kami nagpapanik pareho. Sabi ko, tas nun, naiiyak na ako, naiiyak na rin siya. Sabi nung sa live, pwede na daw namin i-access sa barista. Hindi ko ma-access. So pina-access ko sa kuya ko. Parang hindi ko alam kung ni-refresh niya.
ay binibidyo niya na lahat ng Oo. ano. Eh, sabi ko nga sa kanya, huwag niyo videohan kasi baka di na kasi binibidyohan niya talaga as in Oo. simula ng pagpasok namin. So, yan lahat talaga. Sabi niya, feeling daw niya talaga makakapasa ako. Yun daw yung feeling niya eh. So, ayun, hanggat sa tiningnan niya muna, hindi siya nagsalita. Tapos hindi niya sa akin sinabi, hanggat sa, yun sa video na pinakita niya sa akin. As in, nagulat ako. Ang sabi ko, paano nangyari yun? Kasi nagulat talaga ako. So yun, hanggat sa, naiyak na ako nun kasi nung nakita kong past, nag-flashback sa akin lahat nung hirap, ng sacrifices. Ayun, so parang ako may nag-iiyakan ng kuya ko nun. Hanggat sa sabi ko na gusto ko pumunta ng Supreme Court at that time kasi gusto ko makita yung... Ayun yung picture mo na nag-post na yung pangalan mo. Oh, so yung... Same day ito. Same day. So parang... Kaya pala, from the Ruth na ano, yung parang bagong tulog lang, biglang nag-transform si Ruth na nakabihis na pala siya. Ayun, parang kakagising ko Oo. na noon. Sabi ko kay Kuya, magkapalit lang ako ng damit kasi gusto ko na naman ng Supreme Court. So ayun, medyo haggard din ako doon sa picture kasi nga wala akong tulog, di pa ako nakakain. So yun. Tsaka yung anxiety pa sa utak mo, di ba? Yung grabe po. Yun, so hindi pa rin ako nakatulog nung December 13 dahil sa sobrang saya. Pwede Oo. pala yun. Kasi nung mga December 12, 11, hindi ako makatulog. Sobrang dahil anxiety. Sobrang anxiety. So yun naman, December 13, 14, 15, 16, nagigising ako na madaling araw na parang Sobrang grateful ka talaga. Grateful talaga ako kay Lord. Grabe. Pero nag-sync in na sa'yo nung mga panahon na yun? Or hindi Di ba pa? yun talaga? Matagal siya. Parang, minsan nagigising ako na madaling araw, totoo ba? Pero yun nga, every time nagigising ako, parang ang bungad talaga is nagpapasalamat ako kay Lord. Parang, thank you Lord, abogado na ako. Yun yung lagi kong sinasabi every morning. Grabe, very inspiring yun. Pero congratulations, Attorney Ruth. Finally, you're here. And yeah, sabi ko, finally you're here. And nandito ka na sa season kung saan celebrate lahat ng hard work mo, lahat ng success mo, yung victory na to. And ang daming congratulations, Ruth. Ang daming, I am proud of you, di ba? How do you feel? Kasi I'm sure dumating ka sa point ng buhay mo na ang daming mong, nagko-congrats ka para sa iba, I am proud of you ka para sa iba, and this time, your time has arrived. How do you feel? Grateful, thankful ako sa mga taong nag-support. Siyempre, yung family ko talaga, yung mom, dad, and kuya ko, talagang yung support nila since day one sa law school hanggang sa bar review. Talagang kita ko talaga yung sacrifices nila at saka yung kada hatid nila sa akin sa testing center na kahit na-feel nila yung kaba ko, sila din, kinakabahan din sila. So, kada tapos ng exam, tatanong nila ako, kamusta? Siyempre, yung sinasabi ko sa kanila. And then, yun sa mga, yun na din, thankful din ako sa friends na talagang yung kasama ko mag-review, yung mga bar buddies ko, yung sila yung naging support system ko. Kasi hindi ko siya kakayanan kung ako lang mag-isa. So meron akong yung parang katulong ko na mag-review, parang mag-check kung kamusta ka, gano'n. Totoo, tsaka you need to be with the people who are also going through the same, di ba? Kasi kapag sinamahan kita doon at di naman ako nakaka-relate sa ginagawa mo at nararamdaman mo, parang wala lang din, di ba? Pero kung pare-parehas kayo, alam mo, parang wala naman kayong choice but to pray na lang, to encourage yourself, kaya natin to. You need to be with the right people. Kaya kapag kinakabahan kayo, just make sure you surround yourself with the right people. Yeah? So, grabe. Kung isipin ko, yung 4 years mo na nag-aral ka, tapos nag-aral ka na naman, tapos yung first time mo na nag-take ka, tapos nag-take ka na naman, parang sobrang dami, Ruth. Sobrang daming sacrifices, sobrang daming highlighters na nakita ko sa post mo. Di ba? Pero ngayon, sobrang daming Ruth ngayon. Posibleng naghihintay ng timing nila. Maraming Ruth na posibleng kailangan mag-retake, hindi man sa bar exam, but mag-retake ng mga bagay na hindi nag-work the very first time na tinake nila yon. Yung mga bagay or kung ano man yung mga ginagawa nila sa buhay. At maraming Ruth na maaaring naramdaman yung anxiety, yung napanghinaan ng loob, na discouraged, na lungkot. What do you want to tell them? Ayun, never give up on your dreams talaga. Na kahit na may mga pagsubok, minsan hindi mo siya nakuha, mag-try ka pa rin. Hanggat sa makuha mo yung dream mo. At huwag kang matakot na mag-take ng risk. Kasi yung pag-take ng bar talaga, sa totoo lang, kapalan talaga siya ng mukha. Kasi hindi mo naman alam lahat eh. Hindi ka talaga, parang wala namang prepared talaga na pupunta ng testing center na alam mo lahat. Hindi eh. So parang, minsan, dahil gusto mo to, gusto mo mag-abogado, talagang susubukan mo talaga. So wag kang matakot na mag-take ng risk, na mag-take ng bar. Ay wag kang mag-give up
sa dreams mo, and talagang sa lahat ng plano natin sa buhay, talagang si Lord talaga dapat. I mean, ako personally, hindi ko maso-survive lahat ng pinagdaanan ko kung hindi ko talaga kasama sa Lord. So, in everything na ginagawa natin, talagang unahin natin sa Lord. Siya yung ilagay natin sa itaas ng lahat ng plano natin. Sa pag-aaral natin, sa work natin, sa family natin, sa mga pangarap natin sa buhay. At na minsan na ito yung dream mo, hindi pa binibigay sa'yo ni Lord. Magtiwala lang tayo kay Lord kasi meron siyang perfect time. Si Lord alam yung makakabuti sa atin at maniwala tayo na someday ito ay bibigay niya sa atin. Totoo yan. You have to really embrace God's plan and His timing, no? Kasi kapag nag-focus ka lang sa timeline mo, nag-focus ka lang sa plano mo, na hindi mo siya inalign sa plano ni Lord, parang kapag na-break yung heart mo, ang hirap tumayo. Pero kapag yung confidence mo is nasa plano ni Lord, kapag yung confidence mo is nasa timing ni Lord, parang everything becomes so smooth and possible. Diba? Kaya, my final question, after all ng mga na-experience mo, after ng lahat ng mga sacrifices mo, finally, you're here sa victory, sa winning season mo. What is the greatest lesson na natutunan mo? Greatest lesson ko is yun na, lagi nating, huwag tayong mapanghihinaan ng loob. Lagi tayong mag-take ng risk. Kasi, lakasan natin yung loob natin na gagawin natin to, and lagi natin unahin talaga sa Lord. Yun talaga yung natutunan ko talaga. Kasi sabi ko nun, kahit na mag-review ako for bar, sabi ko, hindi ako mawawala sa church talaga. Yun talaga sabi ko, mag-serve pa rin ako sa Kanya kahit na sobrang busy, kahit may mock bar, kahit hindi ko pa tapos yung coverage. Kasi, lahat naman nung meron ako galing sa Kanya eh. So parang kahit yung wisdom, pinagpipray ko din yun na, Lord, bigyan niyo Lord ako ng comprehension, retention. Sa Kanya rin talaga lahat galing yun. So sabi ko, siya yung uunahin ko na is God. Siya talaga yung uunahin natin. Put God first. Put God first. Sa lahat ng plan natin sa buhay, sa mga pangarap natin, sa studies natin, sa goals natin sa buhay. And yun nga, guts. Kailangan meron kang lakas ng loob na mag-take ng risk. Yun talaga, actually, yung pag-take talaga ng bar is risk talaga siya. Sobra. Kasi, hindi ko alam lahat eh. Pupunta ako ng testing center, hindi ko natatandaan lahat. Ang dasal ko talaga ng Lord, itanong nyo yung alam ko, yung natandaan ko, yung na-memorize ko, yung tumatak sa isip ko. So talaga nag-take ako ng risk kasi gusto kong maging lawyer. What if hindi ako nag-take? Tapos hindi pa nakakapasa ako. So, yung advice ko lang din sa mga mag-take lang kayo ng take. It doesn't matter kung makailang take kayo as long as maging lawyer kayo someday. And then, ayun din, hard work. Hard work talaga. Yung pag-aaral, yung journey, sobrang hirap talaga. Lahat ata ng puntahan ko, nag-aaral ako kahit na, nasa office ako, nasa church, nag-aaral ako. Kunyari, magbe-beach kami, may dala akong libro. Parang wala atang panahon na hindi ko iniisip na magbasa. Kunyari, magmumall, iniisip ko kailangan mag-aral. Ngayon lang talaga ako na hindi na nag-aaral. Wala akong iniisip na kailangan matapos yung coverage. So, lahat ng paghihirap natatapos yun eh. So, yung hard work, ibigay mo lahat-lahat sa pag-aaral, sa work, or kung ano man, nagre-review ka for exams, hindi lang bar exam, lahat ng mga board exams. Ibigay mo lahat, push yourself to the limits, bigay mo lahat. Yung kahit na, kesa na magsisika sa huli na hindi ka nag-aral talaga. And surely, si God, i-grant niya yung desires ng heart mo, basta magtiwala ka lang sa Kanya. Amen. I really love that. I really love that talaga. Pero ngayon, before we end this episode, gusto ko lang itanong ulit, what do you want to tell the 8-year-old Ruth na nagsulat ng pangarap niya sa slam book na gusto niya maging singer? Singer ka naman ngayon, no? Singer ng Panginoon, worship leader, and maging lawyer, no? It was the 8-year-old Ruth eh. What do you want to tell that 8-year-old Ruth? Ayun. Siguro yung 8-year-old girl na ako na sinulat ko yun, nung grade 2 ako. Naalala ko siya actually kasi nga nasa autograph ko siya. So, nakikita ko pa rin siya. Sabi ko, one day, kapag nakapasa ako ng bar, i-share ko siya, ganun. Kasi yun nga, grade 2 pa lang, hindi ko alam, nagulat ako na, sinulat ko pala siya. So, siguro, masabi ko sa kanya is, proud ako sa kanya kasi hindi siya nag-give up doon sa dreams niya sa buhay. And, ayun din, sabi ko nun,
this time na nakuha ko na siya ngayon, sabi ko, gusto ko maging channel of blessing sa ibang tao. Actually, my goal talaga, sabi ko, ngayong nakapasa ako ng bar, gusto kong tumulong sa mga taong magtitake din ng bar ko. Ano ba yung ginawa kong strategies, paano ako nakapasa? Actually, yun talaga yung goal ko. Sabi ko na, nagpapamigay na ako ng mga reviewers ko ngayon. Kunyari, may magtitake ng bar, gusto ko silang i-mentor na free. Ganun, kung ano ba yung ginawa ko. Kasi gusto ko talagang tumulong. Kasi ngayon na, naging lawyer na ako, parang gusto ko naman, paano maging blessing sa ibang tao. So, yun siguro. Nice. Hindi talaga habang buhay, puro hirap lang. Yes. Hindi habang buhay, puro sacrifices lang. So, si Ruth is dumaan sa season ng sacrifices, season ng humarap sa lahat ng anxieties, no? Pero ngayon, nasa season siya ng victory. Season ng winning, ng succeeding. Na-overcome niya yung mga bagay na pinapangarap niya ng before. And now, nasa season din siya ng pag-give back. Hindi lang sa Panginoon, but even sa society, sa mga tao na nag-aspire din to maging lawyer. Kaya, congratulations, Ruth. And dahil dyan, no, magkakaroon tayo ng victory party this coming February 2. And I'll be the one to host that. Kaya super thank you. Super thank you for having me and for accepting this invitation na ma-interview ka. And basta ngayon, masabi ko na sa dinami-dami ng sacrifices mo ngayon, sobrang daming taong sineselebrate ka. Kaya you deserve it, and may God continue to bless you and grant the desires of your heart. Congratulations, Attorney Ruth Dulatas, and maraming salamat. Again, thank you so much everyone for watching and this episode, for listening to this episode na currently is nag-i-stream sa Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts, and also on our official YouTube channel, The Johnny Talks. I hope that you guys na-inspire kayo sa episode natin today with Attorney Ruth Dulatas, no? And yeah, let's continue to inspire each other. Let's continue to encourage one another. Again, this is the Johnny Talks podcast with a tagline, Real Talk, Real Stories. Bye!